Amen. Isang mapagpalang umaga po. Amen. It is not just a good morning, but hopefully a blessed morning for everyone. At biyaya po ng Diyos na tayo po ay nagkakasama-sama, or else we can be in another place. Gaya nga ng madalas na babagit ni Pastor Eric. And when the Bible says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya ba tayo na nasa tahanan ng Panginoon? Amen. Sana. Bagamat di ko nakikita yung mukha ng iba, kahit may face mask, pero andun sana yung kagalakan natin at ipaglaban natin yun. Sapagkat napakaraming bagay na pwedeng humadlang sa ating commitment sa Diyos para sumamba sa Kanya as His people. But salamat sa Panginoon for this opportunity. Now, maliwanag po sa Biblia na may dalawang klase ng tao lamang sa mundo. Una ay yung mga totoong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at yung sumunod ay hindi. In other words, Christians and non-Christians, believers and unbelievers. Pero kahit sa mga Kristiyano, pwede pa rin nating lagyan ng categories. Bakit? May mga Kristiyano na alam nila sa kanilang puso sino ang Diyos at seryoso sila at buong puso na gusto nilang sumunod sa Panginoon at luwalhatiin siya. Question, are we that type of Christian? Meron ding pangalawa, yung tinatawag nating nominal Christians. Sa pangalan lang. Yes, pinagmamalaki nila, I am now in this church, or ako'y tagasunod na Panginoon. Pero yung kanilang sinasabi, walang pagbabagong nagaganap sa buhay, walang epekto whatsoever. Parang walang nagbago. And that's what you call as nominal Christians. Walang epekto sa kanilang desisyon, walang epekto sa kanilang pamilya, walang epekto sa kanilang mga pangarap sa buhay. Goes to ask also, meron ba sa ating ganyan? Probably we can still add another category. Meron mga Kristiyano na niniwala sila, Kristiyano sila, but they have been deceived. Nadaya sila ng kaaway. Siguro sumunod sila sa isang form of prayer, o marahil matagal na sila sa iglesia, so they connected that to mean to say, Kristiyano ako, pero they have never been born again. Meron ba sa ating ganyan? At kung meron, are we willing to ask God to search our hearts? Madalas nating sinasabi, you can be sincere, but sincerely wrong. Kahit gaano mo pinaniniwalang anak ka ng Diyos, pero wala kang puso para sa Diyos at hindi siya mahalaga sa iyo, hindi ka ipinanganak na muli, then you are not a Christian. Ano bang gusto ng Diyos para sa buhay ng mga totoong mga tagasunod niya? Of course, alam na agad natin, it's the first category. Gusto ng Diyos, we will be committed disciples of Christ, yung matapat na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, lalo na sa madilim at sa mundo nating maraming hindi naniniwala sa Diyos. Paano mangyayari yun? Ito ay kapag naranasan natin ang totoong kapangyarihan ng Diyos at ng Kanyang Espiritu sa buhay natin. And that will be the focus of our study for this morning. That's why we've entitled this as Living in the Power of the Holy Spirit. Ang pamumuhay ng nasa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. And if you have your Bibles, please turn your Bibles with me to a familiar but very important passage. Zechariah chapter 4, verse number 6. Zechariah 4:6, where it says, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Sa Tagalog,
Sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pag-aaral natin ng kanyang mahalagang mga salita. Let's commit this to the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kinakatagpo niyo kami bilang inyong bayan. Salamat sapagkat kumikilos kayo sa isang makapangyarihang paraan, hindi lamang sa aming kalagitnaan, kundi sa iba't ibang dako. Panalangin namin, Panginoon, na sa mga maikling sandaling ito, kayo po ang mangusap sa amin sa isang personal na paraan at gawin ninyong maliwanag ang inyong mga salita, na hindi na kami maaaring magdahilan at hindi na namin maaaring ikubli ang aming kalagayan sa inyo, kundi kami ay magpasakop sa inyo. At naisin namin, Panginoon, na maranasan ang buhay na kayo ang may hawak, na ang inyong kapangyarihan ang aming nararanasan sa bawat araw ng buhay namin ito. Kung may mga kaibigan kaming wala pang totoong pagkakilala sa inyo, may you speak to them, para makita nila ang kanilang pangangailangan at makita nilang ang Panginoong Kristo ang aming pwedeng pagtiwalaan sa kaligtasan. Do work in the lives of your people. Be thou exalted in the Lord Jesus' name. Amen. Mapapansin ninyo, napakaikli, pero napakahalagang talata nung binasa natin. It is a very concise but powerful statement from God. Ito ay sinabi ng Diyos to Zerubbabel, para gampanan na Zerubbabel yung nais niya sa panahong iyon. Pero it might as well been said to us personally, sapagkat ganoon din ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat mayroon pang gustong ipagawa ang Panginoon sa bawat isa ng mga totoong mga anak niya. Immediately, maiisip agad natin, kulang tayo. Kapos tayo pagdating sa ating sariling lakas, sa sariling kakayanan, sa sariling paraan. But the sad thing to say, ito yung tendency kasi natin. We are so prone to do that, at yun mismo ang pinagbabawal ng Diyos, sapagkat napakalimitado natin in all aspects. Pero kapag naranasan natin ang totoong pagkilos ng Diyos, then we would have that unlimited power and resource. Why? Because we are trusting in the all-powerful God. Walang katulad ang Diyos, at walang katulad kapag siya ang gumagabay at gumagamit sa atin. Again, all going back for His glory. But the question is, are we willing to trust this great God and to draw our strength and everything that we need from Him? O magpapatuloy tayo doon sa nakagawin na nating matagal ng paraan to still continue on our own ways? Again, this is a very precious verse. Madalas po natin itong naririnig, binabanggit. Sometimes we even quote that. But what's the background of this passage? Makikita niyo po ang background if you go back to Zechariah chapter 1. The first 4 verses, ibibigay sa atin, ano ba ang kaganapan sa mga panahong yon? Please look there. In Zechariah chapter 1, verses 1 to 4. Anong sabi dyan? In the 8th month, in the 2nd year of Darius, came the word of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying, The Lord hath been sore displeased with your fathers. Therefore say thou unto them, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye unto me, saith the Lord of hosts, and I will turn unto you, saith the Lord of hosts. Be not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the Lord of hosts, Turn ye now from your evil ways and from your evil doings. But they did not hear, nor hearken unto me, saith the Lord. Pansinin niyo, ang mensaheng ito ay mensahe patungkol sa galit ng Diyos sa bansang Israel. Sa kanyang puot sa kanila. Bakit? Ang problema
ang mga ninuno nila ay hindi nakikinig at hindi sumunod sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, nagbingi-bingihan sila at nadala yan ng mga susunod na henerasyon. Now, sa gitna ng madilim na kalagayan ng bansang Israel, nagpapaanyaya pa rin ang Diyos. He was still encouraging them and He was still inviting them to return to Him. At marahil kung nararanasan mo yan sa buhay mo, lumalayo ka sa Diyos, nagiging matigas ang puso mo sa Kanya, God still invites you. Bumalik ka sa Kanya. Huwag kang manatili sa ganyang kalagayan. Now, sino ba si Zerubbabel? Now, very interestingly, according to 1 Chronicles 3:17-19, si Zerubbabel ay apo ni King Jehoiachin of Judah. At isa pa niyang pangalan ay Jeconiah. Ibig sabihin, descendant siya ni David. Wow! Kaya makikita nyo ngayon in the Bible, nasa linya siya ng Panginoong Hesukristo. Anong sabi sa Matthew chapter 1 verses 12-13? And after they were brought to Babylon, Jeconiah begat Shealtiel, Shealtiel begat Zerubbabel. Mahalaga yun. At yun din ang binabanggit sa Luke 3:27, andun ang kanyang pangalan. What a great privilege to be in the line of the Messiah. Now, ipinanganak itong si Zerubbabel sa Babylon nung sila ay mabihag during the Babylonian captivity, and it was between 587 to 539 BC. Dumating ang panahon, ipinag-utos ni Haring Cyrus II, pwede nang bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain sa Israel. At kasama si Zerubbabel na naglakbay mula sa lugar na yon patungo sa kanyang bayan. And this time, he knew that God would use him para ipatayo muli ang templo. That's according to Ezra chapter 1 verses 1-4 and chapter 6. Binabanggit din ni Prophet Haggai si Zerubbabel na siya ang naging gobernador ng Judah sa panahon ito ng pagkatapos nilang mabihag. That's in Haggai chapter 1 and in chapter 2. Nangangulugan, mataas ang naging position nitong si Zerubbabel. At dito pumapasok yung kahalagahan ng ating passage in Zechariah 4:6. Maganda ang kanyang linya, maganda ang kanyang posisyon, pero paalala sa kanya ng Panginoon, again, this is the word of the Lord unto Zerubbabel. Dahil nga si Zerubbabel ang leader sa Jerusalem, meron siyang responsibilidad na ipatayo muli at tapusin yung gawain na maipatayo ang templo. Para sa mga Hudyo, napakahalaga nito sapagkat ito ang kanilang lugar ng pagsamba sa Diyos. Pero natigil ang gawain. At sa gitna nun, kailangan na ma-encourage muli itong si Zerubbabel. Kaya nangusap ang Diyos sa kanya. At hindi nyo ba nararamdaman kung gaano kahalaga na mangusap ang Diyos sa atin in a very personal way? Of course, we are glad to see everyone. In fact, since this is the Lord's Day, lahat ng tumupunta sa tahanan ng Panginoon, salamat, dinadala tayo ng Diyos. But it's not enough to be a part of a group. It is not enough to hear the same message that everyone is hearing. Question, is God speaking to you personally right now? At binabanggit ko nga sa Sunday school namin, isa sa pinaka-nakakatakot na mangyari ay yung pumasok ka sa tahanan ng Panginoon, ginawa mo lahat ng tamang gawin, pero lumabas ka, walang nagbago sapagkat hindi ka kinatagpo ng Diyos. Do you pray for that? Sapagkat personal, kumikilos ang Diyos. At hinihingi mo ba, nakausapin kanya
ngayon, ano man ang iyong kalagayan. Ang mensahe kay Zechariah ay mensahe rin para sa atin ngayon, lalo na sa mga nagsasabing sila daw ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. First of all, ginagawa mo ba ang gawain ng Panginoon? Are you doing the work of the Lord? Tinanong mo na ba, just like what Saul said, Lord, what would you have me to do? Hindi tama na ang Kristiyano ay Kristiyano na sa matagal na panahon, pero wala siyang gustong gawin para sa Diyos. Ano yun? Just coasting along? Nagpapatuloy ka lang for many years, nagpapainit ng upuan, pero wala kang desire to serve this great God? Wala dapat Kristiyano na walang ginagawa para sa Diyos. We should not be idle. Bakit? Hindi ba obvious? Napaka-busy natin sa maraming bagay, pero hindi tayo busy para sa hari. That's one. Pangalawa, kung ikaw naman ay gumagawa para sa Panginoon, hindi ba dapat huwag tayong tumigil sa paggawa? Yes. May panahon na papagod tayo, tao din tayo eh. We can rest. Pero huwag tayong magre-retire. Maraming Kristiyano for the longest time, parang sumuko na, no? Press on. Magpatuloy. Sa iba't ibang panahon, kumikilos ang Diyos, nangungusap siya at gumagamit siya ng mga tao na talagang ang buhay nila ay nakalaan para sa Kanya. Isa ka ba dun? O gusto mo lang pagdating sa Diyos, walang-wala, pero sa ibang bagay, dun ka nagbibigay ng lahat. Nakakalungkot yon. Paano mangyayari yon? Na makikilala natin ang Diyos sa isang personal na paraan, malalaman natin yung gusto niya sa buhay natin at maisasakatuparan natin ito ayon sa gusto niya. Doon pumapasok yung mensahe ng Diyos kay Zechariah. Ano yun? This is the word of the Lord unto Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking spirito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ulit-ulit ginagamit yung title ng Diyos as the Lord of hosts. Siya ang makapangyarihan sa lahat. May hukbo ang Diyos at sinusunod siya. Ang tao lang ang matigas ang ulo. Now, in Zechariah chapter 3, pinakita ng Diyos ang kahalagahan ng pagiging dalisay at malinis sa harapan niya. Binabanggit in Zechariah 3:4, then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. Speaking of Joshua the high priest. High priest na yon. Pinakalingkod na ng Panginoon, pero pinatanggal ng Diyos yung kanyang maruming damit. At sabi, and to him he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. Doon nagsisimula yon, mga kapatid. Yung personal na pagkakilala at paglilinis ng Diyos sa atin sa ating kasalanan. Mahirap maglingkod at mahirap magpatuloy sa Diyos kung punong-puno tayo ng kasalanan at hindi natin hinihingi ng tawad sa Diyos. Alam naman natin in 1 John 1:7, ano ang maglilinis sa ating kasalanan? Hindi ba ang dugo ni Kristo? Have you ever come to the point na naranasan mong inamin mo ang kasalanan mo sa harapan ng Diyos at naranasan mong linisin ka niya, patawarin ka niya, at nanumbalik ka sa Kanya? Ito nagsisimula yan. You cannot continue on living for sin and for this world. Tapos, we say, tagasunod tayo ng Panginoon. Doon pinasimula ng Diyos, especially in this part, in the life of Joshua, the high priest. Pero pinakita din ng Diyos, hindi sapat at hindi dapat doon matapos na nilinis ng Diyos. Kailangan ang isang totoong tagasunod ng Panginoon pagkatapos niyang maranasan ng paglilinis ng Diyos,
susunod niyang mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos para magawa niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At dun pumapasok yung ating talata. Kaya nung sinabi ng Panginoon, not by might nor by power. Yung might, sa Tagalog natin, lakas. Tumutukoy ito sa kalakasan ng marami. Yung tinatawag nating collective strength. Di ba madalas sinasabi natin, there is strength in numbers. At tama naman, di ba? Mas masarap magpatuloy kaysa kung ikaw nag-iisa, masarap may kasama ka. At bilang iglesia, marami tayong pwedeng gawin kung tayo ay sama-sama sa Panginoon. But it does speak of that. Kapag mayroong grupo, and especially in this context, pwedeng army, marami talaga, yun ang tinatawag na might, kalakasan. Pero may pangalawa, and it's speaking about power, kapangyarihan. Ito naman tumutukoy sa lakas ng bawat isang tao. Di ba? May mga panahon, gagawa tayo on our own, at ibinigyan talaga tayo ng Diyos ng kaisipan, kalakasan para magawa yung mga bagay-bagay. Pero ito na yung pumapasok ang individual strength. Anong mensahe ng Diyos? Sabi ng Diyos, hindi mo kaya yan. Kahit ikaw nag-iisa o kahit marami ka pang kasama, hindi mo kayang gawin yung gusto kong ipagawa sa iyo kung hindi sa pamamagitan ng aking spirito. In the case, again, of Zerubbabel, it was the rebuilding of the temple. Maganda naman yung gawain Pero sabi ng Panginoon, hindi mo kaya yan sa iyo. At maging sa kakayanan ng iba. Sa akin lang. In our case, it can apply to many things. Yung ating pagsunod sa Diyos, yung ating paggawa ng gawain ng Diyos, yung araw-araw nating pamumuhay, yung ating pamilya, yung ating mga pangarap, lahat yun. Sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa sarili mo o sa iba, hindi mo kakayanin, malibang ang Espiritu ko ang kumikilos sa iyo. Are we still aware na kailangan natin ng Espiritu ng Diyos every moment of our lives? O gaano katagal na tayong gumagawa ng mga ginagawa natin, nakasanayan natin, naging magaling na tayo dyan, pero wala ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakaganda ng sinabi ni Spurgeon. Itong kanyang sinabi, "Oh, may God send us poverty. May God send us back to means and take away our power of speech if it must be, and help us only to stammer if we may only thus get the blessing." Sana dalhin tayo ng Diyos sa pagkakataong tanggalin niya yung lakas natin. Dalhin tayo ng Panginoon yung pinagtitiwalaan nating kakayanan, abilidad, lahat na ng tagumpay natin, tanggalin ng Diyos. Kahit nga yung mahusay na pagsasalita, paggamit ng mga talento, para lang ipakita niya, hindi ikaw, kundi ako. Dumating ka na ba sa ganoon? At tanda mo bang sabihin, whatever it takes, Lord, kahit ano pa yan, maparangalan kayo sa aking buhay. Are you willing to ask Him for that? And then he continues, "Oh, I crave to be useful to souls, and all the rest may go, or it will." Pag-isipan natin, ano ba talaga ang gusto natin sa buhay natin? Ano ba ang gusto nating gawin ng Diyos sa buhay natin? Gusto ba nating magpatuloy tayo ng ganyan pa rin? Day in and day out, ito pa rin yung mga pinaggagawa natin kahit walang kakwenta-kwenta at wala ka ng puso para sa Diyos, wala kang gana para sa Panginoon, and then you say, "I'm still
a Christian, I'm a follower of Christ, pero ganun nga lang. Yun ba yan? Or gusto ba nating kumilos ang Diyos sa isang makapangyarihang paraan para magamit niya tayo to the utmost for His glory, sa Kanyang kaluwalhatian? What kind of life do you want, my friends? May God search our hearts, sapagkat kung ako nararanasan ko to, I'm sure nararanasan yan. Sa mga totoong Kristiyano, pag matagal ka ng Kristiyano, you can just coast along. Matagal mo nang ginagawa yan eh. And you do not ask God anymore for His power and strength. Hindi na tayo kinakausap ng Diyos ng ganoon. At napaka-posible kung ganun sa Kristiyano, lalo naman sa mga unbelievers. You've been attending church for so long, dati hinahanap mo ang Diyos, ngayon hindi na, and then you're just content to be unsaved. Why? Hindi ka na natatakot sa galit ng Diyos at puot ng Diyos, at hindi mo nilolong for na mas makilala siya sa panibagong buhay? What has happened to us? Ano bang kayang gawin ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin? Kung maisip lang natin, because the Holy Spirit is the third person of the Trinity, napakarami niyang pwedeng gawin. Hindi ba, siya ang lumikha ng lahat? In Genesis chapter 1, verse number 2, binanggit ang Espiritu ng ang Diyos naroroon sa paglikha ng Diyos. Bago pa sabihin ng Diyos, let there be light, and all of the other things in creation, andun ang Espiritu ng Diyos. Siya ang tagapaglikha. Sa Ezekiel 37, binabanggit, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagkaroon ng buhay yung mga buto. Buto na yun, the valley of dry bones. Pero sabi ng Panginoon, sa Espiritu niya, nagkaroon ng buhay. Kaya siguro, karamihan sa atin, walang kabuhay-buhay pagdating sa Diyos. Wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. O sa mga nagsabing Kristiyano, mas gusto natin sa kasalanan. Hindi ba ang Espiritu din ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng panibagong buhay at kasiglahan? In verse 14 of Ezekiel 37, I will put my spirit in you, and you shall live. Imposible, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, pero patay ka pa rin. He's the life giver. Nararanasan mo ba ang buhay na ibinigay niya? At higit sa lahat, hindi ba ang banal na Espiritu ang nagbigay buhay muli sa ating Panginoong Hesukristo? Bagamat sinabi niya, walang kumukuha ng buhay kung ito, kusa ko itong ibinibigay at siya rin ang babawi. Pero in 1 Peter chapter 3 verse number 18, sabi dito, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Isipin nyo, gaano kalaking kapangyarihan yun. Bagamat alam natin, being God, hindi mamamatay ang Panginoong Jesucristo, pero yung kanyang katawan, binigyang buhay muli ng Espiritu ng Diyos. At yun ang amazing thing. The same Holy Spirit will also be the one to bring us back to life kapag tayo naman ang namatay. Anong sabi sa Romans 8:11? But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kaya pala, napakahalaga na ipinanganak kang muli, na ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ang may pag-asa ng panibagong buhay at buhay na walang gan dahil nananahan siya sa iyo. At binasa kanina, as we would deal later,
walang gitna. Kung wala sa iyong Espiritu ng Diyos, hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. Nasaan ka? Again, walang pagkakataon na pwede nating sabihin, kaya ko na to. O may sapat akong kalakasan para magtagumpay sa sarili kong buhay, sa aking pamilya, sa aming iglesia. Walang ganoong pagkakataon. Kahit nga yung bansa natin, yung buong mundo, nasa kamay ng Diyos. At sa oras na sabihin mo yan, o maisip mong kaya ko na kahit wala ang Diyos, yan ang simula ng pagbagsak natin. Papakita ng Diyos, hindi po pwedeng mangyari yon. Now in chapter 3 ng ating pinag-aaralan, dito sa aklat ni Zechariah, pinaalam ng Diyos kay Zerubbabel na ang banal na spirito ang palaging magkakaloob sa kanyang pangangailangan. Nung may image na pinakita about the olive trees, sa bansang Israel, usong-uso yan. Because as you know, yung olive tree or puno ng olibo, pinagkukunan niya ng olive oil. Pero sa dami ng mga olive trees, yun daw ang nagdadala ng langis or oil dun sa lamp. Kaya hindi na uubusan. At yun ang illustration para ipakita ng Diyos kay Zechariah, kay Zerubbabel, sa atin. Patuloy nating kailangan siya at ang Espiritu niya, walang panahong hindi. Kung gusto nating patuloy dumaloy ang buhay, ang kalakasan, at ang kakayanang pinagkakalob ng Diyos. Walang panahon na hindi po pwede na wala ang Diyos. Ano ba ang nagagawa ng oil? Again, in the Bible, oil is a very good picture of the Holy Spirit. Una, alam naman natin ang oil, naglulubricate yan. Pag may mga piyesa na parang masikip na, kinakalawang, once you put oil, nagiging maayos siya. And the same in the church, kapag may friction, kapag may mga relasyong hindi maganda, hindi pagkakaunawaan, pero pag ang Espiritu ng Diyos ang kumilos, natatanggal yun. Kahit yung mga pagkagalit, napapalitan ng pag-ibig ng Diyos. How we need the Spirit of God in our lives, even in our relationships. Ang oil, especially in biblical times, ginagamit nila para magpagaling. It has a medicinal value. Natatandaan niyo yung the parable of the Good Samaritan? Alam niyo yung kwento noon in Luke chapter 10, kung saan may isang lalaki na ninakawan, binugbog, halos mamatay. At alam niyo rin, di ba? Yung punong saserdote doon, dumadaan, religious leader, iniwasan. Hindi pinansin, no? Pati yung Levite, supposed to be galing sa tribe ni Levi, mga religious people, walang gustong gawin. Pero alam nyo, ang pumunta, yung isang Samaritano, the Samaritan man, mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritans because hindi sila purong Hudyo. Pero siya pa yung tumulong. At ang sabi sa Luke 10:34, so he went to him and bandaged his wounds, pouring oil and wine. May medicinal effect. At ganun, pag ang Espiritu ng Diyos kumikilo sa atin, He brings healing. He brings restoration. Yung mga broken hearts, yung mga broken dreams, yung mga pangarap nating wala na, sira na, bagsakan na, ayaw mo na, siya ang nag-heal sa atin, lalo na pagdating sa kasalanan. And then of course, dahil nga ginagamit ang oil sa ilawan, nagbibigay ito ng liwanag. It gives light. Lalo na sa panahon natin, di ba? Although hindi na natin kailangan ng gasera, pero lalo na sa panahon yon, yun ang means kailangan mo ng oil. And the Holy Spirit gives us light in the world of darkness. Kaya pala pwede tayong magliwanag gaya ng Panginoong Jesucristo na naging liwanag na sa libutan because of the Holy Spirit. And then yung oil, nagbibigay ng init. Aside from the light, syempre kapag may apoy, may init. At
kapag tayo nanlalamig, ang banal na Espiritu rin ang nagko-convict sa atin, nagpapabalik ng init natin sa Diyos para wag tayo magpatuloy sa ganung kalagayan. And He gives us comfort. He is our comforter. And sometimes ang oil, pagka ginawa mo siyang perfume, pabango, nagiging magandang halimuyak, mabango, napakabango. Na-appreciate ng marami. Pagkilos ng Espiritu ng Diyos, binabago niya tayo. Masarap makasama yung mga tao na puspos ng Espiritu ng Diyos. Binabago niya tayo, ano man ang ating personalities. Because He's powerful, all-powerful. Huwag tayong manatili doon sa dati nating kalagayan. Let the Spirit of God take control of us. Kaya sana makikita nyo gaano kahalaga ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa personal nating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating komunidad. It must be by the Spirit of God. Only then can we do the work of the Lord, again, not by our own might, not by our own power, but by His Spirit. Siya lang ang pwedeng magbigay ng ganoon. At kapag gawa ng Espiritu, alam nyo, marami ang makikinabang, hindi lang tayo, pati ang iba. At ito ay tatagal. Paggawa ng tao yan, pwedeng magtagumpay sandali, hindi magtatagal, mawawala rin yan. Do we want to have lasting effect? Gusto ba natin ang buhay natin gamitin ng Diyos ng pangmatagalan? Alam niyo, binigay ang contrast na ito, again, because of our tendency. Mas madali sa atin yun eh. At hindi masama na gamitin ang resources na binigay ng Diyos. Ang problema natin, pag hindi na tayo umaasa sa Diyos. So, we resort to our own tactics. Hingi tayo ng tulong sa iba kapag hindi na natin kaya. Pero pinapakita ng Diyos, lahat yan kulang. And you know what? The Lord has used this also to rebuke me. Gaano karaming pagkakataon na nagpaplano ako at ginagawa ko lang. Yun kasi ang aking naisip na maganda. At ito nararamdaman kong tama. And nung ibinalik ako ng Panginoon, gaano karaming panahon mong ipinanalangin yan? Talaga ba pinapakita mong sa akin ka umaasa? O pinapakita mo lang ikaw ang may kakayanan? Nawa, kausapin din tayo ng Panginoon. Again, it's not wrong to ask for help. In fact, it takes humility para makita mong kailangan mo ng tulong ng iba. Diba? Kasi yung mga proud people, hindi nila kailangan ng tulong kahit na, hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, sa Diyos muna tayo humingi bago sa iba. Di ba? Pag tayo kinakapos na, sino ba ang walang limitasyon at magbibigay ng lahat? Our Jehovah Jireh, the Lord who is able to provide. Siya pa rin. Huwag agad yung nakasanayan nating paraan ng tao. Binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon. And that's what it means to have a Spirit-filled life. Kaya makita nyo, gaya ng binasa natin kanina in Romans chapter 8, binigay ang contrast. Ano ba ang pagkakaiba ng buhay nang wala sa Espiritu ng Diyos at yung nasa Panginoon? Again, if you're there, go with me to Romans chapter 8. And this is very telling. Makikita nyo, no? Inilalahad na ng Diyos agad ang dalawang klase ng buhay. You cannot be in between. Hindi pwedeng nasa gitna ka eh. Anong sabi sa verse number 5? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kung ang palaging gusto mo sa buhay mo, yung gusto ng ordinaryong tao, makalaman, at wala kang desire para sa Diyos, mag-isip-isip ka na. Bakit ganyan ang direksyon ng buhay mo? And then sabi niya,
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Hindi po pwede na sabihin mong it's okay. Talaga namang may panahon lang na ayokong muna sa Diyos. Ganito lang talaga buhay ko. Ang consequence is death. Maaaring hindi mo siya talagang kilala, kaya ang buong buhay mo, wala sa Diyos. Ayaw mong magpasakop sa Diyos. Why? Sabi sa 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaaway ng Diyos. Kaya pala ang hirap sa tao magpasakop sa Diyos. Mas gusto niya sarili niya o ibang tao susundin. Wag lang ang Diyos. Tingnan niyo, ang layo-layo. And no matter what you do, kapag hindi ka ipinanganak ng muli at wala sa iyong spirito ng Diyos, hindi mo pwedeng malugod ang Diyos. Verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Hindi sinabing sometimes, you cannot please God. Kaya nananatili yung puot ng Diyos. Wala sa iyo si Kristo Wala sa iyong Spirito ng Diyos. Namumuhay ka pa rin sa sarili mo. Where are you, my friend? Andiyan ka ba sa kategoryang yan? Again, di natin pinag-usapan gaano katagal ka na sa church. Gaano karami ang alam mo sa Bible. It doesn't matter kung wala sa iyo ang Spirito ng Diyos. Wala ka. Hindi ka kabahagi ng pamilya ng Diyos. No, kailangan din unawain natin papaano at anong malaking pagbabago ang nagaganap sa mga totoong pinanganak na muli at tinubos ng Panginoon. Doon papasok yung susunod na verses in verses 9 to 11. But, again contrast, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Bumabagsak tayo minsan sa kasalanan, nanghihina tayo. Pero hindi yun ang gusto natin kung tayo pinanganak ng Diyos. In fact, you will begin to hate sin. Aayawan mo yung buhay na malayo sa Diyos, yung malamig sa Diyos, yung buhay ng pagsuway. Kung talagang ang Spirito ng Diyos kumikilos. Kaya nga nilinaw niya, di ba? Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of His. Either you are His or not. Ikaw ay sa Kanya dahil sa Spirito ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo tumubo sa iyo o hindi. Walang middle ground. Alam mo ba kung nasaan ka? At ang sabi pa, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. May katawan pa rin tayo na mamamatay. Hindi tayo exempted. Pero ang pag-asa ng Kristiyano, meron tayong buhay at buhay na walang hanggan, hindi doon natatapos. Yun ang pag-asa natin. Dahil sa Panginoong Jesucristo, dahil sa Spirito niya. At ang sabi, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Yun ang gusto kong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kaya ng tao, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. At kung bubuhayin niya tayo pagkatapos na tayo mamatay, hindi ba siya rin ang nagbibigay sa atin ng buhay ngayon habang andito pa tayo, nakakaiba sa dati nating buhay? Kaya nga inalis niya na tayo dun sa dati bago na tayong nilalang kay Kristo. Are you experiencing that kind of life? At gusto mo bang maranasan palagian? Kung tutuusin, yan ang dapat natural sa buhay ng mga totoong mananampalataya. But for many of us, it's a rare experience. Sa karamihan, ang naging natural, yung hindi mainit sa Diyos. Walang kapangyarihan ng Diyos. Tinatamad pagdating sa Panginoon. Why? Hindi ba siya makapangyarihang magbago ng buhay natin? He is. Anong nangyari? Bakit yung mga alagad ng Panginoon, especially 12, bakit nung sila ay natakot,
Pagkatapos na namatay ang Panginoong Jesucristo, kinabahan sila, natakot sila, nawalan sila ng pag-asa para bang wala na. Ano nangyari? Ba't biglang nag-transform ang buhay nila para gusto ulit nilang magpagamit sa Panginoon? Nalaman nilang nabuhay siya mag-uli. At sabi ng Panginoon, di ba, in His instruction in Acts 1:8, we know this verse, kailangan nila maghintay sa pagdating ng Espiritu. At ang sabi ng Panginoon, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and ye shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Paano biglang nag-transform? Yung mga matatakoting alagad, naging matapang. In fact, dumating yung pagkakataon na hindi na mahalaga yung buhay nila. Mahalaga, maipangaral nila yung mabuting balita. Now remember, hindi ito yung unang pagkakataon na natanggap nila ang banal na Espiritu. Sabi sa John 20 and in verse 22, and when He had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Nasa kanila na ang Espiritu ng Diyos. Pero yung pagdating ng Espiritu, lalo na sa panahon ng Pentecost, ay yung kanyang pagdating sa kapangyarihan at yung hindi nila nararanasan pa. Nung naghintay sila sa pangako ng pagdating ng Espiritu, biglang nagbago ang buhay nila. At ang sabi sa Acts 5:29, pagkatapos na pagbantaan sila, pinakulong sila, pinakawalan, huwag na kayong mangangaral sa pangalan ng Jesus na ito. Ang kanilang sagot, we ought to obey God rather than men. Hindi na kami natatakot. Pwede niyong pahirapan kami and sila nga ay namatay para sa Panginoon. Pero masusundin na namin ang Diyos. Why that transformation? Because of the power of the Spirit of God. Same with us, my brethren. For many years, pwedeng coasting along lang tayo. Pero kapag dumating ang Espiritu ng Diyos, hindi na natin mapipigilan ang kanyang pagkilos at mas gugustuhin nating sundin ng Diyos, luwalatiin siya ano man ang ibig sabihin noon. Kaya alam nyo, after many years, sabi sa Acts 17:6, ang description sa kanila, they were men who have turned the world upside down. Kukunti lang sila. Pero sa pagkilos ng Panginoon, naging malaki ang impact at nararamdaman pa rin natin kaya dumating sa atin ang Ebanghelyo. Kaya nakilala natin ang Panginoon. May mga nagbuwis ng kanilang buhay para sundin ang utos ng Panginoon. Tayo ba yon, mga kapatid? Na marirealize natin, Lord, marami pa kayong gustong ipagawa sa amin. Pero gusto kong maranasan ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Ang kapangyarang nagbumula sa inyo. Ayoko na yung dati kong ginagawa na maligamgam. In fact, natatandaan nyo yung Revelation. Sabi ng Panginoon sa isang church, hindi ka mainit at hindi ka malamig. Malahininga, maligamgam. Anong sabi ng Panginoon? Isusuka kita. How many of us would rather be all out for God? Yung talagang gusto natin yung buhay na gusto ng Panginoon. Hindi lang yung buhay na iniisip natin, tayo nagdidikta. Do we want to experience the real power of the Holy Spirit? Not just one time, but every day of our lives. Kapag nangyari yun, mga kapatid, we would know what it means to really live for God. Makikita din natin prayerfully, hindi lang tayo, pati pamilya natin, all out for God because of His power. And then, alam niyo ang effect? Ang buong Sovereign Grace Baptist Church, and maybe all the other churches might also have that fire for God. My friends, sana pakita ng Diyos yung ating kalagayan at katagpuin niya tayo in a personal and mighty way. And may that also be your prayer
today. Let's pray.